Isipin mong magising sa isang primitibong lipunang matriarkal kung saan ang mga lalaki ay itinuturing na walang silbing bibig na pakakainin. Ang ating bida, si Leo, ay kakalabas lang ng tribo ng punong babae dahil hindi siya makapag-anak. Sinabi niya na ang mga lalaki ay magaling lang sa pamimitas ng mga berry, ang pinakamababang gawain. Pero nagbago ang lahat nang gumamit siya ng bitag na gawa sa baging para makahuli mula sa ilog. Nang iahon niya ang pinakamalaking isda na nakita nila, agad nagbago ang ekspresyon ng bawat babae. Habang sila ay nag-aagawan pa sa ilang maasim na birding berry, pinapakain na niya ang mga lalaki ng masarap na inihaw na isda. Ang lahat ng ito ay posible dahil taglay niya ang isang bagay na hindi nila kailanman maiintindihan. 5,000 taon ng sibilisasyon at karunungan ng tao. Sa sandaling ito, sa loob ng mamasamasang kuweba, makikita natin ang malinaw na pagkakahati. Sa isang panig ay ang mga babaeng kasapi ng tribo na sumusunod kay Chief Desmaya, nakasuot ng di kalidad na paldang balat. Sa kabilang panig naman ay ang mga lalaking nasa likod ni Leo, nakasuot lamang ng mga lubid na abaka o nag-iisang dahon kung hindi man sila ganap na hubad. Ang iyong Mornawes Chatterer ang nanginginig sa ilalim ng malamig na tingin ni Maya na parang malapit nang umiyak. Sinisigawan niya sila, sinasabihan sina Leo at ang iba pa na palagi silang nabibigo sa bawat pangangaso at wala silang silbi. Kinukutya niya sila dahil hindi sila marunong maghabi o magkaanak at pinaaalalahanan sila na bawal silang magtanim. Ngunit napansin niya nang may inis na ang isa o dalawa sa kanila ay patuloy na nagsasanay ng mga walang silbing sining araw-araw, sinasayang ang oras ng tribo. Para sa kanya, kung hindi man lang sila makapagbigay ng pagkain, wala silang silbi. Ang boses ni Maya ay malamig na yelo habang inuutusan silang umalis, habang ang mga babaeng nakapaligid ay nanonood na may lubos na paghamak. Sa kaibuturan, napagtanto ni Leo ang kabalintunaan ng kanyang sitwasyon habang pinoproseso niya ang kanyang bagong realidad. Siya ay naihatid pabalik sa isang primitibong panahon kung saan ang mga kababaihan ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Sa mundong ito, ang mga babae ang pinakamataas na pinuno dahil sila ang nagdadala ng buhay, naghahabi ng mga balat para maging damit at nag-aalaga ng mga bata. Sila ay itinuturing ng mga banal na nilalang habang ang mga lalaki ay tinitingnan na bahagyang mas malakas lamang kaysa sa mga unggoy. Mahigpit na pinisil ni Leo ang kanyang mga kamao, alam na alam ang mga kapintasan ng ganitong makababaihang sistema. Ang kanilang teknolohiya ay wala. Ang kanilang mga sandata ay primitive at sila ay nabubuhay sa bingit ng gutom. Palaging ngumunguya ng balat ng puno at berries. Sa totoo lang, ang pagkain ng lutong karne ay isang imposibleng pangarap para sa kanila. Kung may isang magandang aspeto sa lipunang ito ay ang mga kababaihan ay napakaganda na may makatarungang balat at kapansin-pansing mga tampok. Bigla, isang mekanikal na boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, pinabati siya sa paggising ng patriarkal na sistema ng konstruksyon. Ang kanyang bagong misyon, bumuo ng isang makapangyarihang lipunan na pinamumunuan ng kalalakihan. Pinakilala ng sistema ang isang tindahan ng kontribusyon kung saan maaari niyang i-unlock ang mga tagumpay sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga kakulangan ng lipunan ito. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na makikinabang sa paglago ng isang patriarkal na tribo, makakakuha siya ng mga puntos na maaaring ipagpalit para sa mga napagkukunan. Ang mga puntong ito ay makakabili ng kahit ano na maiisip niya, nagsisilbing pundasyon para sa kanyang bagong imperyo. Habang humuhupa ang elektronikong boses, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Leo. Dumating na ang kanyang cheat code kahit na ang pananatili sa partikular na tribong ito ay hindi na isang option. Sa mundong ito, posible ang paglinang, kaya't ang mga kababaihan ay napakamasigla at maganda. Si punong babae maya lamang ay madaling makatalo ng isang dosenang lalaki. Tungkol naman sa kung bakit mahina ang mga lalaki, simple lang ang dahilan at medyo malungkot. Ang kasalukuyang mga pamamaraan ng paglinang ay dinisenyo para lamang sa babaeng anatomya. Ang mga lalaking sumusubok nito ay may mataas na panganib ng internal na pagbagsak at kahit na ganoon, mas hindi ito epektibo. Ngunit sa aktibong sistema niya, nagpa siya si Leo na oras na para ipakita sa mga babaeng ito kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na lalaki. Isang batang babae na nagngangalang Mia ang lumapit nakiusap sa punong babae na magpakita ng awa dahil hindi na matiis ang init at naubos na ang mga berry. Nagbakaawa siya na huwag ipatapon si Leo hanggang lumamig ang panahon. Nang si Leo ay handa nang sumagot kay Maya, nagsimula ng mga sar ang ibang mga babae. Ipinilit nila na ang mga lalaki ay nararapat parusahan at walang puwang para sa negosasyon. Tiningnan ni Maya si Mia na parang yelo ang mga mata, inutusan siyang umatras. Naramdaman ni Leo ang bahagyang init sa kanyang puso. Si Mia ay parang nakababatang kapatid na lumaki kasama niya. Hindi tulad ng iba na tinatrato siyang parang hayop. Tunay siyang iginagalang ni Mia bilang nakatatandang kapatid. Nang bumukas ang bibig ni Mia para muling magmakaawa, pinutol siya ni Leo, sinabihan si Maya na kung gusto niya siyang palisin, huwag niyang idamay ang batang babae. Ipinahayag niya na aalisin niya ang mga lalaki at iiwan ang tribo kaagad. Tiningnan niya si Maya sa mata at gumawa ng matapang na pangako. Nangako siyang pamumunuan ng mga lalaki upang bumuo ng bagong tribo na uunlad ng 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa anumang matriarkya. Sinabi niya sa kanya na balang araw ay hihintayin niyang bumalik siya na umiiyak. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na may kumpiyansang nagpatahimik sa kuweba. Biglang tumawa si Maya. Ang kanyang payat na katawan ay nanginginig sa tunay na katuwaan sa itinuturing niyang katawa-tawang biro. Tiningnan niya siya na may malamig na panunuya, tinawag siyang mabahong lalaking unggoy dahil sa lakas ng loob na magsalita sa isang pinunong babae ng ganoong paraan. Habang ang ibang mga babae ay sumali sa panunuya, ang mga babae ay pumutok sa mapanuyang tawa, nilalait na ang isang lalaking unggoy na hindi marunong maghabi, magtayo o kahit magpalaki ng bata ay maglalakas loob na mag-claim na makakabuo siya ng mas mahusay na tribo. Sa totoo lang, wala ni isang kaluluwa ang naniwala sa kanya. Sa likuran niya, ang ibang mga lalaki, payat at butot-balat ay napabuntong hininga sa kawalan ng pag-asa, nagmamakaawa kay Leo na lumuhod at humingi ng awa. Alam nila na ang pag-alis sa tribo ngayon ay parang hatod na ng kamatayan.
Hindi pinansin ni Leo ang kanilang mga pakiusap. Alam niyang nasanay na sila na tanggapin ang pang-aabuso bilang kanilang tanging realidad. Kumaway siya ng kamay, sinasabing kung susunod sila sa kanya, dadalhin niya sila sa isang buhay ng kasaganaan. Karamihan sa mga lalaki ay nanatiling bingi sa kanyang mga salita. Piniling magpaggapang sa harap ni Chief Desmaya tulad ng mga takot na hayop para lang manatili. 3 lalaki lamang pagod na sa patuloy na kahihiyan ang lumapit para sumama sa kanya. 2 mas matatandang kasapi ng tribo at isang binata na kasing edad niya ang tumayo sa tabi ni Leo, mas pinipiling magyelo sa ligaw kaysa manatiling alipin. Hindi nila sinusundan ang kanyang pananaw kundi nagre-rebelde laban sa kalupitan ni Maya. Ang mga lalaking naiwan ay pinanood silang umalis na may awa, tiyak na papunta sila sa kanilang kapahamakan. Nang hindi lumingon, pinangunahan ni Leo ang kanyang maliit na grupo palabas ng ang kuweba at papunta sa hindi alam. Maya-maya, may mga yabag na umalingaw-ngaw sa likuran nila at lumingon sila para makita si Mia na tumatakbo papunta sa kanila na may luha sa mga mata. Iniabot niya at inilagay ang ilang maasim na burden berry sa kamay ni Leo. Tinitingnan ng ilang mga berry na yon, nakaramdam si Leo ng bugso ng damdamin. Sa lipunang ito ay mga mahalagang rasyon na marahil ay lihim niyang itinabi para sa kanya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang ulo at binigyan siya ng isang kumpiyansang ngiti. Pinangako niya sa kanya na babalik siya at kahit mukhang handa nang umiyak si Mia, pinili niyang maniwala sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, bumulong ng huling paalam at bumalik patungo sa kuweba. Habang pinapanood ang kanyang pag-alis, nangako si Leo na hindi siya bibiguin. Ngunit nang itinuon niya ang kanyang tingin sa abot tanaw, lubos siyang namangha sa kanyang nakita. Habang ang tribo ay natatakot sa gutom, ang kagubatan sa harap niya ay literal na minahan ng ginto ng mga mapagkukunan. Nakikita namin ang mga kawan ng matatabang antelope, malalaking pugad ng pukyutan na tumutulo ng pulot at mga puno na puno ng higanting prutas. Ang kanyang mga kasama, gayunpaman, ay nakikita lamang ang kamatayan. Nagtataka kung dapat ba silang magmakaawa sa ibang tribo para sa tira-tira. Sawa na silang tawagin unggoy, ngunit hindi nila maisip ang isang mundo kung saan ang mga tao ay hindi alipin. Habang ang 3 lalaki ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, si Leo ay abala na sa kanyang mga gawain. Ginugol niya ang susunod na ilang oras sa pag-akyat ng mga puno para sa mga baging at paghuhukay sa putik, hindi napapagod sa kabila ng dumi. Sa huli, nakarating siya sa pampang ng ilog, nakatuon sa isang napakatiyak na layunin. Ang mga isda dito ay malalaki at pinahahalagahan. Ang isang huli ay katumbas ng 3 tao sa kalakalan sa pagitan ng mga tribo. Nagsimula si Leo sa paggawa ng lambat mula sa baging, determinado na lutasin ang kanilang krisis sa gutom sa isang iglap. Isa sa mga lalaki, isang malakas na kabataang nagngangalang Marcos ay lumapit sa kanya na may dalang purong pagkalito. Siya ay payat at puno ng uling tulad ng iba. Ngunit ang kanyang mga mata ay may hawak pa ring ningas ng diwa. Hindi tumingin si Leo pataas, basta't hiningi kay Marcos na tulungan siyang manghuli ng isda para sa kanilang hapunan. Nakatitig si Marcos sa lubos na hindi makapaniwala habang patuloy na maingat na itinatali ni Leo ang mga baging sa isang matibay na lambat. Sinabi ni Marcos sa kanya na siya ay tunay na baliw. Ipinaliwanag na ang iba ay isinulat na siya bilang isang baliw. Ipinaalala niya kay Leo na ang mga istang ito ay napakabilis at masyadong madulas para mahuli gamit ang kamay. Nagsalita siya mula sa karanasan, minsang ginugol ang buong araw sa pagod sa paghabol lamang sa isang anino sa tubig. Ngunit ngumiti lang si Leo, alam na sa tamang mga kagamitan, ang imposible ay magiging napakasimple nga. Ginugol ni Marcos ang buong hapon sa pag-iingay sa tainga ni Leo na parang makulit na langaw, pinagdududahan ang bawat galaw. Sa wakas, pinunasan ni Leo ang pawis sa kanyang noo at sinabi ng direkta, tumulong ka o tumabi ka. Para kay Marcos, ang mga isda ay mga alamat na delicacy na kahit ang isang punong babae ay maaaring hindi matikman. Tiningnan niya ang seryosong ekspresyon ni Leo at nagalinlangan. Naalala na hindi pa siya kailanman niloko ni Leo. Nagpa siya na sumugal, umupo si Marcos na may mabigat na buntong hininga. Sinasabing tumutulong lang siya dahil magkaibigan sila, hindi dahil naniniwala siya sa kalokohang pangingisda na ito. Hindi na nakipagtalo si Leo, basta't iniabot sa kanya ang isang dulo ng mga baging. Habang nagiging maalikabok na dilaw ang kalangitan, nauubos na ang oras. Sa tulong ni Marcos, dumoble ang bilis ng paghahabi kahit na ang ibang mga lalaking malapit ay nanonood na may awa, kumbinsidong tuluyan ang nawalan ng bait si Leo. Tinawanan nila ang mga puwang sa lambat. Tiyak na sayang lang ito ng oras. Hindi nila alam, lalong tumatalas ang focus ni Leo. Habang papalubog ang araw, naglabas siya ng matagumpay na sigaw ng tagumpay. Sa harap nila ay nakalatag ang isang malaking parisukat na lambat, may mga pabigat na bato at may gitnang baging para hilahin ito upang magsara. Sinubukan ni Leo ang tensyon ng lambat na may kontentong tango. Sapat na itong matibay para tumagal ng 2 dosen ang biyahe pero nakatitig lang si Marcos dito ng walang emosyon. Para sa kanya, ang komplikadong imbensyong ito ay mukhang wala ng iba kundi isang napakasamang pagkakagawa na banig na gawa sa damo. Sinabi lang ni Leo na maghintay at tingnan. Kinuha niya ang lambat sa kanyang mga bisig, naglakad papunta sa gilid ng ilog at sa isang malakas na pagitsa, pinanood itong bumuka sa ibabaw ng tubig bago lumubog sa kalaliman. Halos sa takihin sa puso si Marcos, sumisigaw na itinapon lang ni Leo ang oras ng mahirap na trabaho sa ilog. Itinuro niya ang nanginginig na daliri sa tubig, namumula ang mukha sa tindi ng pagkabigo. Nagreklamo siya na talagang baliw si Leo at pinagsisisihan niyang tumulong pa. Habang pinapanood ang mga bula na umaangat mula sa lumubog na lambat, mukhang talunan si Marcos, nagdadalamhati sa akala niyang magandang banig na pantulog. Hindi pinansin ni Leo ang pagngangawa at sinabihan siyang tumahimik at kunin ang baging. Sinimulan niyang hilahin ng buong lakas, ang kanyang mga kalamnan ay nagpipilit laban sa bigat ng ilog. Pumipiga ang baging sa kanilang mga kamay habang sila'y nakikipaglaban sa agos. Mukhang handa na si Marcos na itulak si Leo sa ilog dahil sa inis, pero sa wakas, magkasama nilang nahila ang mabigat na masa sa pampang. Lumapit
Lumapit si Leo upang suriin ang kanilang nahuli. Umaasang nagawa ng mga bato ang kanilang trabaho. Lumuhod siya sa harap ng basang bungkos at huminga ng malalim. Alam na ang sandaling ito ang magpapasya sa kanilang kinabukasan. Habang inaalis niya ang mga baging, isang malaki at madulas na isda ang lumabas at tumama sa kanyang mukha. Bumagsak siya, pinupunasan ng putik ng ilog mula sa kanyang mga mata at nakita ang 4 na malalaking isda at 8 mas maliliit na pumipigla sa damuhan. Sila ay matataba, malulusog at mas maraming pagkain kaysa sa nakita ng mga lalaking ito sa loob ng ilang linggo. Isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, binabati siya sa kanyang unang malaking ambag sa kaligtasan ng tribo. Pinagpag niya ang putik sa kanyang damit, nararamdaman ang bigat ng mga reward points na bumababa. Isang perpektong simula ito. Sa likuran niya, si Marcus ay nakatayo na parang natulala, nakatitig sa mga kumikinang napilak na kaliskis na parang nakakita ng multo. Nauutal siyang nagtanong kung ano ang mga ito. Kalma lang na ipinaliwanag ni Leo na mga isda ang mga iyon, pero parang nag-short circuit ang utak ni Marcus. Kinamot niya ang kanyang ulo, nagtataka kung paano ang mga nilalang mula sa tubig ay biglang lumitaw sa tuyong lupa. Itinuro ni Leo ang lambat, ipinaliwanag na ito ay isang kasangkapan para hulihin sila, pero tinatawag pa rin ito ni Marcus na mahiwagang banig na damo. Malinaw na ang ilang konsepto ay masyadong bago para sa kanya upang maunawaan, ngunit ang tanawin ng mga isda ay hindi maikakailang patunay na ang buhay ay malapit ng magbago. Bumabalik tayo sa pampang ng ilog, kung saan ang unang matagumpay na huli ay kakarating lang sa pampang. Malaki ang mga mata ni Marcus sa halo ng pagkagulat at nag-uumpisang gutom. Malapit, ilang iba pang mga kasapi ng tribo na may matalas na paningin ang nagniningas sa dapit hapon patungo sa tubig. Napansin sina Marcus at Leo na nakayuko sa isang bagay na kakaiba. Isa sa kanila ay bumulong ng salitang isda na nagdulot sa kanyang kasama na lumunok ng malalim. Pagkatapos ng lahat, mas kaunti ang pagkain na ibinibigay sa mga lalaking ito kaysa sa mga babae at pagod na sila sa buong araw ng pag-iipon ng mga berry. Ang simpleng pag-iisip ng isda ay nagpapalaway sa kanila. Kahit na agad nila itong tinanggihan bilang biro, alam na ang ganitong mga delicacy ay bihira kahit para sa mga pinuno, lalo na para sa mga tulad nila. Isang lalaki ang nangutya, nagtatanong kung paano makakahuli si Leo ng kahit ano at pinanggit na kahit na ito ay pagkain, hindi tama na kainin ito dahil hindi sila tumulong sa gawain. Napabuntong hininga sila. Tinanggap na ang hapunan ng tuyong sanga at damo hanggang sa may lumitaw na figura mula sa mga anino na may dalang mabigat. Habang papalapit ang figura, napagtanto nila na si Marcus ito, matagumpay na may hawak na tali ng mga baging na may ilang malalaking istang pumipiglas na nakasabit sa bawat gilid. Lumapit si Marcus sa grupo na may tusong ngiti. Sinasabihan sina Silas at Caleb na kung gusto nilang makatikim ng istang ito, kailangan nilang sundan ang halimbawa ni Leo mula ngayon. Pinaliwanag niya na balak ni Leo na bumuo ng tribo na mas malakas kaysa sa dati nilang tribo. At para makasama siya, kailangan nilang kilalanin siya bilang kanilang bagong pinuno. Si Silas at Caleb ay nakatitig sa kumikislap at pumipiglas ng mga isda na nakabuka ang kanilang mga bibig, habang ang kanilang mga tiyan ay kumukulo ng napakalakas na halos parang may sariling usapan. Hindi makapaniwala si Silas, ngunit natawa lang si Marcus. Pinaalalahanan sila na ang isang maliit na isda ay karaniwang katumbas ng trabaho ng 3 tao at ang mga ito ay napakalaki. Itinaas ni Marcus ang isda, hinayaan itong masinaga ng liwanag at inulit ang kondisyon. Para makakain, kailangan nilang tanggapin si Leo bilang kanilang pinuno. Pinaglaban ni Caleb ang kanyang gutom. Nagdududang sinabing hindi siya naniniwalang si Leo ang humuli ng mga ito at humihingi ng patunay na ang mga isda ay hindi lason o pinulot lang. Nagising si Silas mula sa kanyang pagkakatrans at umiral ang kanyang instinct para mabuhay. Ang ideya ng paghuli ng isda ay napakaiba, kaya't parang isang mapanganib na bitag. Kinamot ni Marcus ang kanyang ulo, iniisip na sila ay nagiging hindi kinakailangang mahirap at nagpasya na dalhin sila pabalik kay Leo upang makita ang proseso mismo. Pinangunahan niya ang dalawang nagdududa pabalik sa ilog kung saan si Leo ay muling naghahagis ng lambat sa tubig sa ikalawang pagkakataon. Nakita namin si Leo na hinihila ang mabigat na lambat pabalik na nagbubunyag ng isa pang ani ng 3 malalaking isda at 6 na mas maliliit na nagkamit sa kanya ng mas maraming pagkilala mula sa sistema. Si Silas at Caleb ay natulala, nasaksihan ang imposibleng gawain ng pagkuha ng buhay mula sa ilog gamit ang simpleng habi ng damo. Sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng kanilang pagdududa, napalitan ng matinding pagnanais na ipakita ang kanilang katapatan sa taong makapagbibigay ng ganong kasaganaan. Kalma na lumingon si Leo at tinanong si Marcus kung pumayag na ang iba. Pinapunta niya si Marcus na may dalang isda para makuha ang loob ni Silas at Caleb, ngunit ang dalawang lalaki ay nakatayo roon na may mga mukhang puno ng pagkasuklang. Kinamot ni Marcus ang kanyang ulo. Ipinaliwanag na ayaw nila ng isda dahil kumbinsido silang nakakalason ng mga nilalang. Napasigaw si Leo sa hindi makapaniwala. Para sa kanya, ang isda ay isda lang. Nagtaka siya kung bakit ang mga gutom na lalaking ito ay nagiging mahirap kausap kayong kakahuli lang niya ng sariwang isda mula sa ilog. Sinabi niya sa kanila na kung ayaw nila ng isda, maaari silang bumalik sa pagkain ng berries. Agad na nagbago ang tono ng dalawang lalaki, ngumiti at iginiit na si Leo ang kanilang bagong pinuno. Humingi sila ng tawad sa pag-aakalang baliw siya at nangakong susundin ang bawat utos niya mula ngayon. Si Silas at Caleb ay tumango ng sabik, tuluyan ng nakalimutan ang kanilang dating pag-iingat. Pagkatapos ng lahat, si Leo ang taong makakapagbigay ng pagkain at sa mundong ito, ginawa siyang Diyos sa mga tao. Ang isang isda ay mas mahalaga kaysa sa trabaho ng 3 tao, kaya't napagpasyahan nilang ang dignidad ay maliit na halaga para sa isang busog na tiyan. Pinanood sila ni Marcus na pagtanto na sa sapat na isda, tunay na maaring maghari sa mundo.
Natawa si Leo sa biglaang katapatan nila at nagpasya na bigyan sila ng dalawang mas maliit na isda para sa hapunan imbes na malalaking isda. Tiningnan ng dalawang lalaki ang malalaking isda na itinabi ni Leo at pagkatapos ay ang kanilang mga bahagi na kasinlaki ng palad. Napabuntong hininga sila sa loob ngunit hindi naglakas loob na magreklamo. Alam na kahit maliit na isda ay mas mabuti kaysa sa mga araw na nagugutom sila. Dahil hindi sila tumulong sa trabaho, alam nilang dapat silang magpasalamat sa anumang makuha nila. Naisip ni Leo na mas masarap ang karne kung iihawin ito sa apoy. Ngunit habang iniisip niya ito, sina Marcos at ang iba pa ay naghahanda ng kagatin ng hilaw na isda. Agad silang pinigilan ni Leo, sinabihan silang dapat lutuin muna ang isda. Parang nagyelo ang hangin sa kanyang mga salita at ang mga mukha ng tatlo niyang kasama ay biglang napuno ng matinding takot. Nanginig si Silas, nagpapalitan ang nag-aalalang tingin sa iba habang napalunok ng malalim. Nagsimula silang magsisi sa pagsasabing hindi baliw si Leo dahil para sa kanila, ang apoy ay isang nakakatakot na puwersa na ipinadala ng mga Diyos. Naalala nila kung paano bumababa ang banal na apoy mula sa kalangitan at tinutupok ang buong tribo. Ang bawat tribo ay itinuturing ang apoy bilang isang malaking bawal na dapat iwasan sa lahat ng paraan. Ngunit narito si Leo na nagsasabing tatawagin niya ito. Tiningnan ng tatlo si Leo na may bagong uri ng takot at bigla kahit ang masarap na isda sa kanilang mga kamay ay hindi na mukhang kaakit-akit. Naramdaman ni Leo ang hindi komportable sa ilalim ng kanilang tingin. Iniisip na ang pagsimula ng apoy ay hindi dapat maging malaking bagay. Naghanap siya ng mga materyales ngunit natagpuan ang ideya ng pagkiskis ng mga kahoy na masyadong nakakapagod. Bigla na-detect ng sistema ang kanyang mga iniisip at nag-alok ng solusyon. Isang windproof na lighter para sa 20 puntos. Ipinaliwanag ng sistema na ang aparatong ito ay makakagawa ng apoy kahit sa malakas na hangin. Sinampal ni Leo ang kanyang binti sa tuwa, halos nakalimutan na niya na ang kanyang sistema ay maaaring maging napakakapakipakinabang at intuitive. Kumayag siya sa palitan sa isip at isang maliit, itim, parihabang kahon ang lumitaw sa kanyang kamay. Pakiramdam nito ay kasing tigas ng bato. Pagtanto niyang maaari rin itong magsilbing kapakipakinabang na kasangkapan para sa blunt force kung kinakailangan. Nagmakaawa si Marcos kay Leo na huminto. Binabalaan siya na ang pagtawag ng apoy ay isang insulto sa mga Diyos na magdadala ng sakuna. Nakiusap siya kay Leo na kainin na lang ang isda ng hilaw bago ito mawala ng sariwa. Binalaan niya na ang pag-aaksaya ng ganitong regalo ay magpapagalit sa kanilang mga ninuno, ngunit ayaw nilang magsimulang kumain hanggat hindi pa kumakain ang kanilang pinuno. Sumali sina Silas at Caleb, hinihimok si Leo na huwag nang mag-aksaya ng oras sa kabaliwang ito. Ngumiti lang si Leo, sinasabing pagsisisihan nila ang pagkain ng hilaw na isda kapag naamoy na nila ang aroma ng inihaw na karne. Hindi niya matiis ang malansang amoy ng hilaw na laman at determinado siyang magkaroon ng tamang salo-salo. Nang makita ang kanyang determinasyon, sumuko ang tatlong tribo at nagsimulang lamunin ang kanilang hilaw na isda na may desperadong gutom. Namangha sila sa lasa, nagtataka kung paano sila nabuhay sa wala kundi damo at berries ng matagal. Wala nang natira ang mga tribo kundi mga buto at kung hindi lang matalim ang mga butong iyon, malamang nilunok na nila ang isda ng buo. Samantala, nagtipon si Leo ng mga tuyong sanga sa malapit para maghanda ng apoy. Bumulong si Marcos sa iba, nagtataka kung seryoso talaga ang kanilang pinuno sa pagtawag ng banal na apoy. Hindi siya makapaniwala na laktawan ni Leo ang hapunan para lang sa isang alamat. Hindi pinansin ni Leo ang kanilang mga bulong, nakatuon sa kanyang gawain. Gumamit siya ng mga bato para lumikha ng maliit na bilog sa lupa. Maingat na nilagyan ng tuyong damo at palat ng kahoy ang base. Nang maayos na ang mga kahoy, pinindot niya ang kanyang windproof na lighter. Isang maliit na apoy ang sumiklab sa dilim at nag-chime ang sistema, binigyan siya ng 20 puntos para sa pagkuha ng regalo ng Diyos ng apoy. Naalis na niya ang lamang loob ng isda sa tabi ng ilog at isinaksak ito sa mga patpat. Habang inilalapit niya ang lighter sa panggatong, nagising si Marcos mula sa maikling idlip, kinuskus ang kanyang mga mata habang papunta sa mga palumpong. Biglang natigilan si Marcos. Lumaki ang kanyang mga mata sa purong takot. Sa kadiliman ng gabi, ang kahel na liwanag ay nagbigay liwanag sa mukha ni Leo na nagpakita ng isang bagay na kinatatakutan ng bawat primitibong kaluluwa, ang banal na apoy. Naglabas si Marcos ng nakakatakot na sigaw at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga sigaw ay nagpagising kina Silas at Caleb at nang makita nila ang sumasayaw na mga apoy, ang kanilang mga mukha ay naging maskara ng lubos na takot. Sumigaw sila na nagdala si Leo ng sumpa sa kanila at papatayin silang lahat. Lahat ng nakakatakot na alamat tungkol sa apoy ay bumaha sa kanilang isipan na nagpatili sa kanila na parang mga hayop na nahuli at hahatulan ng kamatayan. Tiningnan ni Leo ang tatlo, naiinis sa ingay sa kalagitnaan ng gabi. Humiyaw sila na ang buong baybayin ay magiging dagat ng apoy at lahat ay mapapahamak. Nagkandara pa silang umalis sa takot, halos matisod sa sarili. Tumingin si Leo sa maliit na apoy sa kanyang kamay, nagtataka kung bakit sila nagkakagulo sa isang maliit na lighter. Pinatay niya ang lighter, sinasabing wala na ang banal na apoy, pero hindi sila nakinig. Sumigaw si Marcos na ang apoy ay palaging kumakalat hanggang sa lahat ay lamunin ng sumpa ng mga Diyos. Si Silas ay humikbi sa kanyang mga kamay. Ayaw maniwala na ang panganib ay lumipas na, habang sina Caleb at Marcos ay hirap huminga. Napabuntong hininga si Leo at sinabing lumingon na lang sila at tumingin. Dahan-dahang sumilip si Marcos sa pagitan ng kanyang mga daliri. Inaasahan ang pader ng init at kamatayan. Sa halip, nakita niya ang kadiliman lamang. Walang impyerno, walang sigawan at tiyak na walang dagat ng apoy. Mahinang bulong niya na talagang wala na ang apoy. Nanginig sina Caleb at Marcos nang lumingon sila at natagpuan lamang ang tahimik na itim na gabi sa halip na ang impyerno ang kanilang inakala. Bumagsak sila sa ginhawa
pakiramdam na parabang nakaligtas sila sa kamatayan. Ngunit pagkatapos, muling pinindot ni Leo ang lighter at muling lumitaw ang maliit na apoy sa harap mismo ng kanilang mga mata. Tumalon ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan habang ang kanilang mga binti ay naging parang jelly. Gusto nilang tumakbo pero hindi gumagalaw ang kanilang mga katawan. Nahuli sila sa pagitan ng pagnanais na tumakas at ang kagustuhang sumuko na lamang. Nakatayo si Leo sa ibabaw nila, pinapailaw at pinapatay ang lighter na may kalmadong ekspresyon. Sinabi niya sa kanila na ang apoy na kinatatakutan nila ay isang bagay na madali niyang makontrol na nag-iwan kay Marcos na nakatulala. Nauutal na sinabi ni Marcos na tanging ang mga Diyos lamang ang makakapag-utos ng ganoong puwersa. Umiling si Caleb sa pagtanggi. Iginiit na ang kanilang nakikita ay sumasalungat sa lahat ng batas ng kalikasan na alam nila. Hindi maalis ni Silas ang kanyang tingin sa apoy. Iniisip kung ang kanilang dating paggalang sa apoy ay wala palang halaga. Habang sila'y natulala sa gulat, sa wakas ay sinindihan ni Leo ang totoong apoy sa kampo. Lumaki ang mga apoy at nagsimulang iihaw ni Leo ang isda. Pinanood niya ang pag-alsa ng taba ng may kasabikan. Iniisip na pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkain ng maasim na berries, magkakaroon na siya ng tunay na pagkain. Matagal nang nabubuhay ang ating bida sa mga ligaw na gulay kaya nagsisimula ng lumubog ang kanyang pisngi. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, nang walang kahit isang kagat, halos hindi niya makayanan ang ideya ng inihaw na isda. Bagaman natagpuan niyang medyo payak ang putahe hanggang sa piniga niya ang ilang berries na ibinigay sa kanya ni Sophie sa ibabaw. Kumuha siya ng kagat, natuklasan na ang balat ay perpektong sunog at ang karne ay malambot na may asim ng mga berry na nagdaragdag ng kahangahangang lasa. Habang kumakain siya ng may gana, pinanood siya ng 3 tribo na parang tulala. Nagtataka kung bakit ginagamit ng kanilang pinuno ang sagradong banal na apoy para lang magluto ng isda. Ang amoy na lumulutang sa hangin ay hindi katulad ng kahit ano pang naamoy ni na Marcos o Silas at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa pagkain. Sa wakas, nag-ipon ng lakas ng loob si Marcos at nagtanong sa nanginginig na boses kung ano nga ba ang kinakain ni Leo. Ang bango ay napakaakit na nagawa nitong mapawi ang kanyang takot sa apoy. Simpleng ngumunguya si Leo at pinaalalahanan sila na ito ang mismong pagkain na sinabi niyang pagsisisihan nilang hindi matikman. Itinuro ni Silas ang nanginginig na daliri sa inihaw na isda. Tinatanong kung talagang tinawag ni Leo ang banal na apoy para lang mapasarap ang kanyang hapunan. Tumangulang si Leo na iniwan silang tatlo na walang masabi sa sobrang kapangahasan ng paggamit ng makadiyos na kapangyarihan para sa pagpapabuti ng pagluluto. Sa sandaling iyon, tiningnan nila siya na may halong pagkamangha at tunay na takot. Nakikita ang isang tao na ang kalooban ay tila lampas pa sa langit. Walang matutulis na kaliskis, walang madulas na tira, at walang mabahong amoy ng mga laman loob. Tanging malambot na karne na amoy, mas mabango kaysa sa anumang hilaw. Halos tumutulo na ang laway ni Caleb. Lubos na nalulunod sa amoy ng inihaw na isda. Kumuha si Leo ng buto mula sa kanyang bibig at napansin na dahil hindi sila naniwala sa kanya kanina, hindi talaga siya masisisi sa kanilang gutom. Isang pahayag na tumama sa kanila na parang kidlat. Nagpasya na silang hindi na siya pagdududahan muli, ngunit hindi nila maiwasang magluksa sa katotohanang naging matigas ang ulo nila sa simula, lalo na si Caleb na mukhang handa ng maiyak. Tumingin si Leo sa 3 malalaking isda na inihanda niya at nagpasya na tanggalin ng isa mula sa skewer. Ibinigay ito kina Marcos at Silas. Sinabi niya sa kanila na maghati sila. Pinanggit na may plano siya para sa huling isda at pinaalalahanan sila na kung kakainin nila ang pagkain niya, inaasahan silang magtrabaho ng mabuti. Ang dalawang lalaki ay nagkatubili sandali, nahuli sa pagitan ng kanilang gutom at takot na ang pagkain ng isang bagay na nahawakan ng banal na apoy ay maaaring maging isang kasalanan. Ngunit bago sila makapagpasya, lumapit si Caleb na may mapanguyam na tawa, sinasabing masaya siyang kunin ang bahagi nila. Habang nag-aalangan pa ang dalawa, inagaw ni Caleb ang isda at sinimulang kainin ito nang walang pakundangan. Tinukso niya sila dahil natatakot silang kainin ang isang bagay na amoy napakasarap. Sinasabing napakabagal nila para makasabay sa init ng sandali. Nagpanik sina Marcos at Silas nang makita nilang kinakain ni Caleb ang higit sa kalahati ng isda at agad na nakalimutan ang tungkol sa banal na parusa. Nagmadali silang kunin ang anumang natira mula sa bibig ni Caleb. Pero sa totoo lang, medyo huli na sila para sa pinakamagandang bahagi. Sa natitirang maliit na bahagi ng buntot, hinati nila ang tira at umiyak sa dami ng kanilang namis. Sinumpa nila si Caleb dahil sa kanyang kasakiman, habang si Leo ay nanood sa magulong eksena na may nakakaaliw na tahimik ng ngiti. Nang matapos ang pagkain, lumalim na ang gabi, ngunit biglang nabasag ang katahimikan ng mga papalapit na hakbang. Si Sophie iyon, tinatawag si Leo na nagdala siya ng ilan sa pinakamainam na maasim na berries ng tribo, nag-aalala na hindi pa siya kumakain buong araw. Ing dalaga ay mukhang pagod na pagod habang umupo siya sa isang malapit na bato. Ipinaliwanag na kailangan niyang magtago dahil ipinagbawal ng pinuno ang sinuman na bumisita sa kanila. Sigurado siyang gutom na gutom si Leo pagkatapos ng kanyang mahabang hirap. Binuksan niya ang kanyang maliliit na kamay upang ipakita ang ilang matataba at sariwang berries. Ang kanyang mga mata ay puno ng taus-pusong pag-aalala para sa kanyang kalagayan. Tiningnan siya ni Leo at ngumiti na antig sa kilos kahit nakatatapos lang niyang kumain ng isang malaking isda at busog na siya. Napagtanto niya nakakaunti ang pagkain sa tribo at malamang na inipon niya ang kanyang sariling maliit na bahagi para dalhin ito sa kanya. Isang mabait na kilos ito kahit na medyo hindi kailangan dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan ang kasiyahan. Napatawa siya ng mahina at itinulak pabalik ang kanyang mga kamay. Sinasabing kainin na niya ito bago pa mawalan ng kasariwaan. Nataranta si Sophie, pinaalalahanan siya na palagi siyang pisikal na mahina at hindi siya makakaligtas sa gabi ng walang pagkain. Ang 3 tribo na malapit ay hindi mapigilang matawa sa kanyang mga salita. Tinutukso ang ideya na ang ilang mga berry ay itinuturing na mahalaga.
Sinabi nila sa kanya ng direkta na wala na silang interes sa ganoong kaunti at maasim na prutas. Nagyabang sila na kung hindi nila gusto ang mga berry, tiyak na hindi rin ito magugustuhan ng kanilang pinuno, si Leo. Sumagot si Sophie nang may galit. Sinabihan silang mga walang silbing lalaki na hindi naiintindihan na kahit ang mga babae sa tribo ay bihirang makakain ng prutas na ganito kasarap. Tinukso siya ng mga tribo. Sinasabing nagtatangkang mag-save face lang siya dahil wala siyang mahanap na mas mabuti para kainin ni Leo. Mukhang mayabang sina Silas at ang iba pa nang sabihin kay Sophie na hindi na nila kailangan ang kanyang mga berry dahil meron na silang isda. Siyempre, nagulat si Sophie. Para sa kanya, ang isda ay mga bagay na nabubuhay sa ilog, hindi sa plato. Kahit ang makapangyarihang pinuno nila, si Diana, ay maglalaway sa simpleng pagbanggit nito. Hindi niya maunawaan kung paano nakahuli ang ilang ipinatapong kalalakihan ng isang bagay na kahit ang pinakamalalakas na pinuno sa rehiyon ay hindi pa natitikman. Ngumiti lang si Leo at inabot ang kamay sa mainit na abo ng kahoy, hinila ang isang perpektong inihaw na isda na umuusok pa. Tinitigan ni Sophie ang skewer sa kanyang kamay. Ang mga mata niya ay malawak sa halo ng pagkalito at purong pagkagulat. Iniabot niya ang isda sa kanya na parang karaniwan lang na bahagi ng kanyang gabi ang mag-alok ng bihirang delicacy. Hawak niya ito sa nanginginig na mga kamay. Hindi makapaniwala na ang maalamat na nilalang na inakala lamang niya ay nasa harapan na niya ngayon. Napansin niyang hindi ito kamukha ng madulas na mga bagay sa ilog dahil ito ay kulay ginto, kumikinang sa langis at amoy langit. Ipinaliwanag ni Leo na ito ang mahika ng pag-iihaw at hinikayat siyang tikman ito para makita niya mismo. Lubos na nagtitiwala sa kanya, maingat na kumagat si Sophie at agad na nadala sa isang bagong mundo ng lasa. Para sa isang taong nabuhay lamang sa maasim na berries, ang mayamang taba ng isda ay isang pagbubunyag at natapos niya ang buong bagay sa loob ng ilang segundo. Nagniningning ang kanyang mga mata sa tuwa kahit bigla siyang nakaramdam ng hiya sa pagdadala ng kanyang kakaunting berries sa isang lalaking kumakain na parang hari. Si Leo, na naramdaman ang pagbabago ng kanyang damdamin, ay nagpalit ng paksa at nagtanong kung kumusta ang ibang mga lalaking ipinatapon sa tribo. Ipinaliwanag ni Sophie na malubha ang kalagayan. Inilipat ni Punong Diana ang mga kalalakihan sa isang liblib na lugar upang makatipid sa mga mapagkukunan. Iniwan ang isang dosenang tao na magbahagi ng pagkain na para lamang sa iilan. Pinilit silang magtrabaho ng mabigat na walang laman ng tiyan na lalong nagpapalala sa kanilang sitwasyon. Ang ilan ay namatay pa nga sa pagsubok na pilitin ang kanilang pagtatanim ng walang tamang nutrisyon na nagiiwan sa mga nakaligtas sa bingit ng gutom. Dahan-dahang tumango si Leo na pagtanto na habang malaki ang kanilang pagdurusa, nangangahulugan din ito na perpekto ang timing para kunin sila sa kanyang layunin. Sinabi niya kay Sophie na gumagabi na at dapat siyang mag-uwi ng ilang isda bago umuwi. Tumayo siya para akayin siya sa pampang ng ilog kung saan niya itinago ang kanyang huli na buhay at nakatali sa mga sanga. Ngunit nanatili lang si Sophie doon, ganap na naguguluhan. Tinanong niya kung talagang ibig niyang ipamigay na lang ang isang bagay na napakahalaga na parang karaniwang damo. Iginiit niyang hindi niya ito kayang tanggapin, pinaalalahanan siya na ang isda ay isang luho na walang sinuman sa mga kalapit na tribo ang kayang bilhin kahit na sinuwerte siyang makahanap ng ilan. Sinabi niya sa kanya na itago ang natitira at protektahan ng sarili, nangangakong babalik at titingnan siya kung kailanman niya kaya. Nanatiling tahimik si Leo sandali, medyo nakaramdam ng incense. Medyo na insulto na inisip niyang aksidente lang niyang natagpuan ang isda, isang hindi pagkakaintindihan na agad niyang itinuwid. Tiningnan niya siya sa mata at inulit ang kanyang plano na bumuo ng tribo na 1,000 beses na mas malakas kaysa kay Diana. Nang tiningnan siya nito na may pag-aalinlangan, sinabi niyang sumunod ito sa kanya. Ang kanyang boses ay may bigat ng ganap na kaseryosohan na hindi niya kayang balewalain. Sumunod si Sophie. Bagaman sa kibuturan ng kanyang puso ay natatakot siya na ang trauma ng pagkakatapon ay tuluyan ng nagpawala ng katinuan kay Leo. Ang tribo ay bulong-bulungan na siya ay nababaliw na at ang marinig siyang magsalita ng mga imposibleng pangarap ay lalo lamang nagdulot ng awa sa kanyang puso. Nakita ni Leo ang awa sa kanyang mga mata at naramdaman niyang tumataas ang kanyang presyo ng dugo. Napagtanto niyang hindi sapat ang mga salita upang kumbinsihin ang mga taong ito. Nang walang ibang sinabi, hinawakan niya ang kanyang kamay at hinila siya. Hinila siya papunta sa tubig, hindi pinansin ang bahagyang pamumula sa kanyang mukha. Nang hilahin niya ang lambat sa gilid ng ilog, natigilan si Sophie sa matinding pagkagulat. Doon, pumipiglas sa tubig ang 12 isda, may malalaki, may maliliit, lahat nahuli sa paraang hindi pa niya nakita noon. Mahinang tinanong niya kung nahanap niya ang lahat ng ito sa swerte, pero kalmadong ipinaliwanag ni Leo na nahuli niya ang mga ito gamit ang lambat. Pumili siya ng ilang piling isda, itinali ang mga ito gamit ang matibay na baging at iniabot sa batang babaeng hindi makapagsalita. Ang buong pananaw niya sa mundo ay gumuho ng mapagtanto niyang ang lalaking tinatawag ng lahat na mahina ay gumagawa ng imposible sa mismong tubig na kinatatakutan nila. Sinimulan niyang pag-isipan kung ang pagyayabang niya tungkol sa pagbuo ng mas mahusay na tribo ay hindi lamang salita ng isang baliw, kundi isang tunay na pangako. Sinabi ni Leo sa kanya na itago ang mga isda para sa sarili at pinalaan siyang huwag ipakita ito sa iba, sabay bigay ng pabirong tapik sa ulo. Nakatayo si Sophie doon, hawak ang mabigat na regalo, ang isip niya ay puno ng kasiyahan at natitirang pagkabigla habang pinapanood niya itong lumayo. Natagpuan niyang nakatitig sa kanyang likuran, namumula ang kanyang mukha habang iniisip ang lahat ng nangyari.
Biglang bumalik si Leo na may mapanuksong kislap sa kanyang mata na nagmumungkahi na kung pagod na siya sa paglalakad, malugod siyang tinatanggap na manatili sa gabi. Namula ng husto ang mukha ni Sophie habang umiwas siya ng tingin, ang kanyang karaniwang kalmado ay napalitan ng biglaang pagkamahiyain. Hindi mapigilan ni Leo ang pakiramdam ng mapaglarong tagumpay. Kahit sa mundong mas simple ang mga panlipunang pamantayan, isa pa rin siyang batang babae na madaling mamula. Siyempre nagbibiro lang siya tungkol sa pananatili niya sa gabi. Kahit na gusto niya, ang kanyang silungan ay kasalukuyang isang malaking kama lang na walang kahit anong privacy. Nakayuko si Sophie, nakatitig ng mahigpit sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa habang nahihirapan siyang makahanap ng boses. Nauutal niyang sinabi na masyado pa siyang bata na nagmumungkahi na maghintay sila hanggang sa siya ay kasing tanda na ni Chief Diana. Napatahimik si Leo sa pag-iisip. Habang si Sophie ay kilala na bilang isang tanyag na kagandahan, nag-isip siya kung talagang kinakailangan pang maghintay hanggang maging katulad siya ng matatag na babaeng iyon. Pinag-isipan niya ang mga salita ni Sophie. Nararamdaman ang mas malalim na kahulugan sa paghahambing sa pinuno. Ngunit bago pa niya ito maproseso, nagmamadali nang umalis si Sophie sa isang pag-aalangan. Naiwan mag-isa sa ilalim ng papadilim na kalangitan. Nakaramdam si Leo ng biglaang nananatiling pakiramdam ng kawalan. Nagpasya siya noon din na kailangan niyang utusan ang kanyang tatlong tagasunod na magtayo ng maayos na bahay para sa kanya kaagad. Hindi na siya makapaghintay pa. Sa isang buntong hininga, bumalik siya sa pinagsasaluhang silungan upang matulog, habang sa ibang lugar, sa isang mamasa-masang kuweba sa timog kanluran, isang grupo ng mga payat na lalaki ang nakaupo sa tahimik na kalungkutan. Ang kuweba ay madilim, malamig at nakakasakal ang halumigmig. Isang lugar kung saan kahit ang paghinga ay tila isang gawain para sa mga gutom ay pinatapon. Bigla, isa sa kanila, isang lalaking nagngangalang Silas, ay nagsimulang mangisay ng marahas. Ang kanyang mukha ay pumilipit sa sakit. Ang iba ay sumigaw sa takot. Niyugyug siya ng marahas habang natatakot na baka nawalan siya ng kontrol sa kanyang panloob na enerhiya. Biglang iminulat ni Silas ang kanyang mga mata. Namumula ang mga mata habang humihingal, basang-basa ng malamig na pawis at nanginginig sa pagkaunawa na muntik na siyang mamatay. Napaurong siya sa takot. Alam na kung hindi siya nakabawi ng konsentrasyon, baka natulad siya sa iba na namatay sa kanilang pagsasanay. Isang mapait na katotohanan na ang mga lalaki ay hindi makapaglinang ng kasing bilis ng mga babae. Madalas na nahihirapan ng ilang buwan upang makamit ang nagagawa ng mga babae sa isang araw lamang. Ang mga lalaki na kapaligid ay sinermonan siya sa nanginginig ng mga boses. Tinatanong kung bakit niya isusugal ang kanyang buhay kung marami na ang namatay sa pagsubok. Naglabas si Silas ng hungkag na tawa. Tinatanong kung dapat na lang ba silang maghintay ng kamatayan dahil ang manatili dito ng walang kapangyarihan ay nangangahulugang mabagal at tiyak na wakas. Tiningnan niya sila na may mapait ng ngiti. Bilang pinakamatanda at may pinakamaraming karanasan sa kanila. Kahit na mabagal ang kanyang pagunlad, naramdaman niya ang mabigat na responsibilidad sa kanyang mga kapatid. Kung hindi siya makakausad at makakahanap ng pagkain, mabibigo niya ang mga lalaking umaasa sa kanya. Sa kabila ng kanyang nakakapagod na pagsisikap, siya ay nananatiling nasa unang yugto ng kultibasyon, nakakakuha lamang ng kaunting dagdag na lakas at sigla. Samantala, halos lahat ng kababaihan sa tribo ay nakarating na sa ikalawa o ikatlong yugto, taglay ang sapat na kapangyarihan upang madaling talunin ang sinumang lalaki gamit ang isang kamay. Si Punong Diana ay umabot na sa ika-4 na antas at kahit ang batang babae na si Sophie ay mas malakas pa kaysa kay Silas. Pinisil niya ang kanyang mga kamao sa sariling panunuya, iniisip kung bakit kailangang maging napakahirap ng buhay dahil lamang sila ay ipinanganak na lalaki bago sabihin sa iba na oras na para simulan ang kanilang pang-araw-araw na gawain ng pag-iipon. Kinaladkad niya ang kanyang pagod at ang hihinang katawan patungo sa bunganga ng kuweba. Kasunod ang iba na pabulong na nagtatanong kung gaano pa sila tatagal. Nagpalitan sila ng tingin ng pagod na pagsuko, alam na wala ng ibang paraan para mabuhay sa ganitong kalupitan ng realidad. Isa sa kanila ang nagbiro na kung may Diyos na lalapit sa kanila na may dalang pagkain at mag-aalok ng buhay na walang gutom, siya ay magiging masaya na maglingkod bilang isang hayop na panghakot. Nagbahagi sila ng isang malungkot na tawa. Alam na imposibleng mangyari ang ganoong himala hanggang sa may tumawag mula sa pasukan. Isang lalaki ang lumitaw sa nakakasilaw na sikat ng araw. Sumisigaw na siya ay dumating upang iligtas sila sa utos ng dakila at makapangyarihang punong Leo. Si Marcos iyon, nakangiti mula tainga hanggang tainga at may hawak na sariwang isda sa bawat kamay na parang tropeyo. Nakatayo ang grupo na tila hindi makapaniwala habang nakatitig kay Marcos na mukhang napaka-healthy, matipuno ang mga kalamnan at kumikinang ang mukha sa sigla. Nauutal sila sa pagkalito, naalala na siya at ang kanyang mga kasama ay ipinatapon mula sa tribo tulad nila. Nagtipon sila sa paligid niya na may inggit, nagtatanong kung paano siya mukhang busog na busog at kung nakahanap siya ng makapangyarihang bagong tribo na tatanggap sa kanya. Para sa kanila, ang makahanap ng magandang tribo ang tanging posibleng paliwanag para sa ganoong himalang pagbabago. Nagmayabang si Marcos na may malaking pagmamalaki. Sinasabi sa kanila na siya ay nakahanap ng na hindi lang siya nakahanap ng magandang tribo, kundi ang pinakamahusay na tribo sa mundo. Inanunsyo niya na handang tanggapin silang lahat ng kanyang pinuno na nagdulot ng pagningning ng mga mata ng mga lalaki sa desperado, umaasang liwanag. Tiniyak niya sa kanila na alam na ng pinuno ang kanilang kalagayan at dapat silang maghanda na maging masaya. Pinadala ni Leo si Marcos ng maaga noong umaga na iyon, partikular para kunin ang mga dating kasapi ng tribo. Alam niyang sila ang perpektong kandidato para palawakin ang kanyang lumalagong komunidad. Habang inaasikaso ni Marcos ang pagre-recruit, pinatrabaho ni Leo sina Jacob at Caleb sa paggawa ng maayos na mga bahay at pagpapalawak ng kanilang tirahan. Sa isip ni Leo, pagkatapos ng isang araw ng busog na pagkain, makatarungan lamang na magtrabaho sila ng mabuti para sa kanilang kinabukasan.
Ang tribo ay matatagpuan sa pampang ng ilog, hindi kalayuan mula sa dati nating tahanan, sabi ni Marcus na may misteryosong kislap sa kanyang mata. Sa totoo lang, ang tawaging hindi kalayuan ay isang maliit na pahayag, halos katabi lang ito. Habang naguguluhan ang mga kalalakihan, inihayag niya na ang kanilang pinuno ay ang marangal at makapangyarihang punong Leo. Nang mabanggit ang pangalan, tila nawala agad ang pag-asa sa puso ng mga kalalakihan. Leo, nauutal nilang tanong. Hindi ba siya ang nawalan ng katinuan matapos hindi kayanin ang pagpapatapon? Naalala nila kung paano niya di umano'y tinakot si Chief Diana at nagbabalak na magtatag ng sarili niyang tribo. Ang ideya ng isang lalaki na nagtatatag ng tribo ay, sa kanilang pananaw, isang ganap na kahibangan. Nangihinayang, naghanda ang mga lalaki na muling lumabas para maghanap ng pagkain, ngunit kumiti lamang si Marcus. Sinabi niya sa kanila na kung gusto nila ang pagkain ipinadala ni Chief Leo, kailangan muna nilang sumali sa bagong tribo. Nanatiling nagdududa ang mga lalaki. Itinuturo na 3 lamang ang tagasunod ni Leo na hindi sapat para makabuo ng kahit ano. Inakala nila na pinadala ni Leo si Marcus na may dala lamang na ilang maasim na berries hanggang sa makita nila kung ano talaga ang hawak ni Marcus. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Isda ayon. Nakikita natin si Silas na nakatitig sa 2 malalaking nilalang. Bawat isa ay kasing haba ng bisig ng tao at kasing kapal ng isang mangkok. Naalala niya ang pagtingin sa isang maliit na pritong isda sa dalampasigan ilang taon na ang nakalipas na siyang pinakamasarap na bagay na natikman niya at narito si Marcus na walang pakialam na may hawak na 2 malalaking isda. Ang mga lalaki ay napailing. Sinasabi sa kanilang sarili na imposible ito dahil kahit ang dakilang pinuno ay bihirang makatikim ng isda. Nagtaka sila kung paano makapagbibigay ng ganoong premyo ang isang baliw tulad ni Leo. Gayunpaman, habang sinusundan nila ang kilos ni Marcus, nakita nila ang mga hasang ng isda na kumikibot pa sa baging. Ang tanawin ay hindi maikakaila. Ito nga ay mga isda at napakalaki ng mga ito. Para sa mga lalaking hindi pa nakakain ng tunay na pagkain sa loob ng ilang araw, ang tanawin ay nakakaakit at natagpuan nila ang kanilang mga sarili na walang tigil na naglalaway. Totoo ngang isda ito, isang himala sa laman. Napuno ang kuweba ng tunog ng matatalim na paghinga habang lumulubog ang kamalayan. Pagkain, totoong pagkain, sigaw ng ilang kalalakihan, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa desperadong gutom habang sila'y sumugod patungo sa isda na parang gutom ng mga lobo. Matagal na silang hindi nakakain ng maayos at ang isda ay isang alamat na delicacy na karaniwan nilang pinapanood mula sa malayo. Kahit ang mga pinuno ng tribo ay bihirang makaranas ng ganitong karangyaan. Gayunpaman, ginamit ni Marcus ang kanyang bagong lakas upang madaling iwasan ang isda mula sa kanilang abot. Pinigilan niya sila, pinaalalahanan na hindi pa sila nanunumpa ng katapatan kay Punong Leo. Itinuro niya ang kabalintunaan. Kanina lang, tinatawag nilang baliw si Leo at ngayon ay nagmamakaawa sila para sa kanyang pagkain. Si Marcus, pusog at kumikinang sa kalusugan, ay mukhang ibang tao na. Ang kanyang mga kalamnan na dati nangayayat sa gutom ay matatag at malakas na ngayon, kaya't madali niyang naitulak ang mga payat na itinapon. Naiinis, sinimulan siyang pagalitan ng mga lalaki. Tinatanong kung paano niya may pagkakait ang pagkain sa kanyang sariling mga kapatid. Tumawa lang si Marcus sa kanilang pagkagalit. Sinabi niya sa kanila ng direkta na hindi na siya bahagi ng kanilang lumang tribo, kundi isang mapagmalaking miyembro ng mga tao ni Chief Leo. Nagsimangot ang mga lalaki sa pagbanggit muli ng pangalan ni Leo. Hindi pa rin makapaniwala na ang isang nangangarap ay talagang makapagbibigay para sa sinuman. Sinabihan nila si Marcus na itigil ang kanyang kalokohan. Hinimok nila siyang ibaba ang isda at ibahagi ito. Nangangakong hihilingin nila kay Chief Diana na patawarin siya at payagan siyang bumalik sa kuweba. Nagtalo sila na ang pananatili sa lumang tribo ay nangangahulugan ng proteksyon at pagkakataon na magtipon ng mga berry ng sama-sama. Isang magandang buhay sa kanilang opinyon. Para kay Marcus, ang ideya nila na magandang buhay ay isang biro lamang. Tinanong niya sila kung bakit niya gugustuhing bumalik sa pakikitungo na parang hayop kung maaari siyang manirahan kay Leo. Wala siyang balak bumalik sa basang lungga na ito para maghintay ng kamatayan. Tiningnan niya ang dati niyang mga kasama na may bahagyang awa habang nag-aagawan sila para sa isda. Kahapon lang, maaaring natukso siya sa alok nila pero nagbago na ang lahat. Sa wakas, nakita niya kung ano ang tunay na buhay sa ilalim ng pamumuno ni Leo. Naranasan niya ang kasiyahan ng pagkabusog at ang hiwaga ng banal na apoy na kontrolado ni Leo. Hindi lang pagkain ang ibinigay ni Leo, ginamit niya ang init para lumikha ng inihaw na isda na mas masarap kaysa sa anumang maiisip nila. Lahat ng kumpiyansa ni Marcus ay nagmula sa isang pinagmulan, ang kanyang pinuno. Ipinakita ni Leo sa kanya na ang mga lalaki ay maaaring magkaroon ng dignidad at hindi kailangang mamalimos ng tira-tira mula sa mga babae. Tinawanan ni Marcus ang kanilang mga banta, sinasabing hindi na siya madaling matakot. Ipinagibang niya na kumakain siya ng isda araw-araw ngayon. Sa totoo lang, halos nagsawa na siya rito. Ipinaliwanag niya na ang tanging dahilan kung bakit niya sila pinipigilan ay dahil ang isda ay pag-aari ni Chief Leo. Sa isang kaswal na tulak, itinulak niya ang mga mapilit na lalaki palayo. Ang mga itinapon na pinahina ng mga araw ng gutom ay walang laban sa lakas ni Marcus na busog sa pagkain. Bumagsak sila sa lupa, tuliro at galit. Tinanong si Marcus kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya. Sa wakas ay humakbang si Silas. Sinabihan ng mga lalaki na kumalma at tingnan kung may mga sugat sila. Alam niyang mabuti na sa kanilang kasalukuyang kalagayan, ang simpleng sugat ay maaaring maging hatol ng kamatayan. Sa ganitong malupit na kapaligiran, kung walang pagkain para makatulong sa paggaling ng katawan, ang isang pinsala ay madalas na simula ng katapusan. Tiningnan ni Silas si Marcus. Ang kanyang isip ay naguguluhan habang tinataya ang imposibleng tanawin ng isda laban sa desperadong realidad ng kanilang kaligtasan. Humakbang si Silas pasulong. Bahagyang nanginginig ang boses habang tinatanong si Marcus kung totoo ba ang narinig niya. Dinanong niya kung talagang sawa na si Marcus sa pagkain ng isda. Na sinagot ni Marcus ng tango, ipinaliwanag na sino mang sumali sa tribo ni Chief Leo kakakain ng sapat sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Sinabi niya na kayang tawagin at kontrolin ni Leo ang banal na apoy para iihaw ang isda na nagpapasarap dito kumpara sa hilaw na karne, isang pahayag na nagdulot ng mabigat na katahimikan sa loob ng kuweba. Inakusahan siya ng mga lalaki na nag-iimbento ng kalokohan. Pinalaan siya na ang pagsasalita tungkol sa pagkontrol ng banal na apoy ay isang kalapastanganan na tiyak na mag-aanyaya ng galit ng langit sa kanilang lahat. Naniniwala sila na ang banal na apoy ay isang sagradong puwersa na nagiging abo ang lahat. Ngunit si Marcos ay nagkibit-balikat lamang, walang pakialam sa kanilang mga pamahiin. Binalaan ni Silas na ang ganitong kalapastanganan ay maaaring magdulot ng pagkasunog sa kanilang lahat. Ngunit nanatiling kalmado si Marcos, iginiit na kahit hindi niya alam ang tungkol sa mga banal na batas, alam niyang kontrolado ni Leo ang mga apoy. Inimbitahan niya sila na makita ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Kung hindi sila naniniwala sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Kaya't nagsimula ang mga lalaki na makaramdam ng bahagyang pagkamausisa. Napailing si Silas, iniisip na matigas lang ang ulo ni Marcos, pero nagpasya siyang sumama na rin para makita ang sinasabing himala. Nakita namin si Marcos na pinangungunahan ng grupo papunta sa pampang ng ilog kung saan nakita nila ang dalawang lalaking nangingisda habang may nag-aalab na apoy sa kampo malapit, gaya ng ipinangako ni Marcos. Tumingala si Leo mula sa apoy habang papalapit ang pagod na grupo. May munting ngiti sa kanyang labi nang mapagtanto niyang dumating na ang pundasyon ng kanyang tribo. Sa una, hindi humanga ang mga itinapon sa simpleng mga silungan. Tinitingnan ang marupok na mga estruktura bilang tanda ng kahinaan na madaling masisira ng malakas na hangin. Ngunit habang papalapit sila, nakita nila si Leo na nakaluhod sa tabi ng isang bunto ng mga bato at bigla isang maliwanag na apoy ang sumiklab, nagpapalabas ng init at usok na umakyat sa langit. Agad na nagpanik ang mga lalaki, sumisigaw na bumaba ang banal na apoy at nagmamakaawa para sa kanilang buhay habang nagtatakbuhan sila palayo sa matinding takot. Nakatayo si Silas na tila nagyelo, pinabagabag ng mga alaala ng isang malaking sunog sa kagubatan mula dekada na ang nakalipas na nagtakip sa araw ng ilang araw at walang iniwan kundi abo. Ang sinaunang takot na iyon ay pumigil sa kanyang puso, pinanginginig ang kanyang mga binti ng labis na hindi siya makatakbo. Kahit na sumisigaw siya sa iba na tumakas mula sa naglalagablab na apoy, nagtaka siya sa kawalan ng pag-asa kung balak ni Leo na patayin silang lahat. Ngunit napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang apoy ay nanatiling nakapaloob sa loob ng bilog ng mga bato. Hinimok ni Marcos si Leo na patayin ang apoy. Mamatay sa takot ang mga lalaki. Habang pinapanood sila ni Leo na may aliw sa mata, alam niyang kailangan niyang ipakita ang kanyang autoridad. Alam niyang kung hindi niya ipapakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan sa mga elemento, hindi nila siya kailanman makikita bilang higit pa sa isang baliw. Nagbulungan ang mga lalaki sa hindi makapaniwala, hindi maunawaan ang ideya ng isang tao na pumapatay ng isang banal na puwersa na pinaniniwalaan nilang tanging mga Diyos lamang ang makokontrol. Nakatayo si Marcos na nakatawid ang mga braso, buong kumpiyansang idiniklara na kayang simulan o patigilin ni Punong Leo ang apoy sa kanyang kagustuhan na nag-iwan sa buong pananaw ng mga lalaki sa ganap na pagkawasak. Ang walang hanggang banal na apoy ay naging isang simpleng laruan sa mga kamay ni Marcos at habang siya'y nalulugod sa kanilang mga nagulat na tingin, siya'y ngumiti. Alam na ang mga lalaking ito ang magiging pundasyon ng kanyang bagong tribo. Gamit ang isang simpleng sanga, ikinalat niya ang mga baga at tinakpan ang mga apoy ng mga bato. Isang saglit na umuungal ang apoy at sa susunod, naglaho ito sa manipis na usok na puti. Sumigaw ang mga ipinatapon sa hindi makapaniwala na napawi ni Leo ang isang puwersang kayang sunugin ang langit at lupa na parang siya ay isang Diyos o marahil isang halimaw. Nakatayo si Silas na tila nagyelo, pinapanood ang dating mapanganib na apoy na naging walang kapangyarihan sa harap ng lalaking ito, habang si Marcos ay simpleng ngumise sa mga primitibo. Nagtataka kung bakit sila nagulat sa kaunting kontrol sa apoy. Sinabi niya sa kanila na wala ito kumpara sa tunay na talento ni Leo. Nagbibiro na kung natatakot na sila ngayon. Baka talagang himatayin sila kapag nakita nilang manghuli at mag-ihaw siya ng isda. Habang tinutukso ng tatlong magkakapatid ang natatakot na tao, nagalit ang mga ipinatapon hanggang sa isang biglaang sigaw. Mula sa pampang ng ilog ang pumukaw sa atensyon ng lahat sa isang baging na kumikilos sa tubig. Makita na ang mga magkakapatid ay may hawak na baging na konektado sa isang nakalubog na lambat. Inutusan sila ni Leo na hilahin ito ng buong lakas sa sandaling maramdaman nila ang hatak. Sinimulan ng dalawang lalaki na hilahin ang linya na may kasamang pagungol ng pagsisikap na nag-iwan sa mga nanonood na naguguluhan kung bakit may mag-aabala pang hilahin ang mga baging mula sa ilog. Marahil ito ay para lamang sa ehersisyo. Kaswal na binanggit ni Marcos na nanghuhuli sila ng isda, isang pahayag na napaka-bold na nag-iwan sa mga pinalayas na nakabuka ang bibig sa sama-samang hindi makapaniwala. Sa totoo lang, inisip nila na nagyayabang lang siya ulit. Tinawanan nila ito, sarkastikong sinasabing kung kaya ni Leo na kontrolin ang apoy at manghuli ng isda mula sa hangin, pakakaya rin niyang lumipad o pumatay ng mga dragon habang ginagawa ito. Ang ilan ay napailing pa sa inis. Ngunit sa sandaling iyon, ang dalawang magkapatid ay nagbigay ng huling hila at hinatak ang mabigat na lambat sa maputik na pampang. Sa mayabang ng ngiti, sinabi ni Leo na buksan ang lambat at ipakita sa mga nagdududa kung ano talaga ang kanilang nahila mula sa kailaliman ng ilog. Sa una, ang nakita lamang ng mga tao ay isang gusot na gulo ng hinabing damo. Tinutya ang kaawa-awang banig at tinatawanan ang ideya na ang ganitong klaseng mahina na kasangkapan ay makakahuli ng pagkain. Biniro nila na mas maganda pa ang mga baning nila sa kanilang mga kuweba na nagmumungkahi na kung ang paghagis ng damo sa ilog ay epektibo, matagal na sana silang naging hari.
Hindi pinansin ang panunuya, lumapit si Leo at tinikot ang lambat. Ipinakita ang tambak ng sariwa at pumipiglas ng mga isda na kumikislap na parang mga pilak na barya sa ilalim ng araw. Ang tarawin ng 11 isda na pumipiglas sa buhangin ay nag-iwan sa mga lalaki na nagtatanong sa kanilang sariling katinuan. Nagtataka kung nabaliw na ang mundo o kung si Leo ay tunay na manggagawa ng mga himala. Ang buong pananaw nila sa mundo ay nagtatapakan sa harap ng kanilang mga mata. Ngunit si Marcos ay napabuntong hininga lamang na parang isang pagod na nakatatanda na nadismaya sa kawalan ng disiplina ng kanyang mga kababayan. Ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa bagong terminong ito. Inihaw na isda, isang konsepto na hindi nila maunawaan dahil hindi pa nila nakikita ang pagkain na inihanda gamit ng apoy noon. Umiling sila, nananatiling nagdududa sa kabila ng ebidensyang nasa harap nila na ang ideya ng pagsasama ng banal na apoy sa kanilang pagkain ay lubos na katawa-tawa. Hindi nakipagtalo si Leo. Tinawag lang niya ang mga kapatid para simulan ang paglilinis ng huli at nagmamadali silang tumulong na may kislap sa mga mata. Sabik sa darating na piging, ang mga kapatid ay nagtrabaho nang may nakakagulat na bilis habang naglalaway ang kanilang mga bibig sa pag-alala sa kamangha-manghang lasa ng pagkain kagabi. Ang mga nanonood, gayunpaman, ay nagtataka kung bakit nila binubuksan ang isda at itinatapon ang ilang bahagi sa halip na kainin ito ng hilaw. Pinanood ng mga ipinatapon sina Silas at ang iba pa na itinatapon ang mga laman loob. Binubulong na ang pag-aaksaya ng pagkain ay isang kahiyahiyang kasalanan na tiyak na magagalit sa kanilang dakilang ninuno. Sa totoo lang, hindi nila maintindihan kung bakit itatapon ng sinuman ang mga bahaging maayos naman kahit medyo madulas ng huli. Matapos ang ilang araw na nagugutom sa kanilang mamasamasang mga kuweba, ang tanawin ng ganitong pag-aaksaya ay nagpagalit sa kanila kahit na wala silang magawa upang pigilan ito. Si Silas ay napailing lamang, sinasabing wala silang alam sa kanilang sinasabi at na si Leo mismo ang nagutos na tanggalin ang mga laman loob. Ipinaliwanag niya na mayabang ang ngiti na ang pag-iwan ng mga laman loob sa loob ay sisira sa lasa ng inihaw. Tinitingnan pababa ang mga ignorante na hindi pa nakikita ang mundo. Binalaan niya sila na kapag handa na ang isda, tiyak na hindi ito sasapat para sa lahat kung patuloy silang magrereklamo. Ang mga tribo ay galit na galit, nagtatalo na ang karne ay karne, at hindi kailanman patatawarin ng ninuno ang ganitong kayabangan. Sila ay nahuli sa isang bagyo ng magkasalungat na damdamin, galit sa inaakalang pag-aaksaya, ngunit labis na mapait na ang isda ay hindi sa kanila sa simula pa lang. Pinanood ni Leo ang kanilang pagwawala na may tahimik at natutuwang ngiti, iniisip na kapag natikman nila ang inihaw, baka siya na ang sambahin nila sa halip na ang kanilang mga ninuno. Nung sandaling iyon, inihayag ni Silas na tapos na ang paghahanda. 4 na malalaking isda at 7 mas maliliit ang handa na para sa apoy. Ang huli ay nakalatag, kumikinang at malinis, naghihintay sa susunod na hakbang sa misteryosong proseso ni Leo. Habang muling pinapaliyab ang banal na apoy, naramdaman ng ilang mga tribo ang panghihina ng kanilang mga tuhod at ang ilan ay bumagsak pa sa takot. Pinanood ni Silas ang mga apoy na may nanginginig na paghinga. Iniisip kung ang lalaking sinusundan niya ay ang parehong Leo na kilala niya o isang mas nakakatakot na nilalang. Sumusunod sa mga tagubilin ni Leo, sinimula ng 3 magkakapatid na itusok ang mga matutulis na sanga sa malambot na lupa sa paligid ng siga. Isang kakaibang tanawin ito. 3 lalaki ang maingat na naglalagay ng mga patpat na parang gumaganap ng isang sagradong ritual sa halip na naghahanda ng simpleng hapunan. Ang bawat sanga ay may hawak na bahagi ng huli na kasabit ng sapat na malapit para simulan ng mga apoy ang kanilang gawain. Habang ang balat ay naging magandang ginintuang kayumanggi at nagsimulang umusok ang mantika, napasinghap ang mga tao, nagulat na ginagamit ni Leo ang banal na apoy para sa isang bagay na karaniwan tulad ng pagluluto. Para sa mga ipinatapon, pakiramdam nila ay parang bumabagsak ang langit. Sumigaw sila para tumakbo ang lahat bago tamaan ng isang banal na sumpa dahil sa pinakamatinding kawalang-galang na ito. Isang lalaki ang nagtangkang tumakas sa takot, ngunit nadapa sa sarili niyang mga paa sa kanyang pagmamadali na makatakas sa paparating na kapahamakan. Nandoon sila, nakahandusay, paralisa sa pinaghalong pagod at takot, tiyak na paparusahan sila ng langit dahil lamang sa pagmasid sa ganoong tagpo. Nilunok ni Silas ang laway, pabulong na nagsalita sa takot na boses na tiyak na nawalan na ng bait si Leo at isinama sila sa kanyang kabaliwan. Ang mga tao ay bumagsak sa isang estado ng nerbiyosong histerya, tumatawa ng baliw sa kabalintunaan ng lahat ng ito. Sinabi nila sa kanilang sarili na ang lahat ng konektado kay Leo ay baliw, kumbinsido na ang buong mundo ay tuluyan ng nabaliw. Si Leo, siyempre, ay wala nang pakialam sa kanilang krisis sa pag-iral. Ang kanyang focus ay nasa nagiinit na isda at ang tindi ng init. Alam niyang kahit kaunting pagkakamali sa oras ay sisira sa tekstura at sa kanyang mundo, ang perpektong pagkain ay isang napakaseryosong bagay. Pinanood siya ng 3 magkakapatid na may dalisay na paghanga, kumbinsido na tanging ang kanilang pinuno ang may kapangyarihang makadiyos na kontrolin ang lasa mismo. Nang eksaktong tama na ang sandali, nagbigay si Leo ng matalas na utos na alisin ang mga sanga mula sa init. Agad silang sumunod, itinaas ang mga inihaw na premyo palayo sa mga baga, habang isang bagong nakakaakit na aroma ang nagsimulang kumalat sa hangin. Ang mga tribo na patuloy na nanginginig sa takot, biglang huminto nang maamoy nila ito, isang amoy na hindi pa nila nararanasan. Nagkibit palikat sila sa pagkalito, sinusundan ng masarap na amoy pabalik sa mismong lugar kung saan naganap ang sakrilihiyo. Ito ay isang tanawin na hindi nila malilimutan. Ang isda na kanilang pinagtawanan ay ngayon naging isang bagay na mukhang at amoy napakabanal.
Ang kanilang pangunahing instincts, hinasa ng mga araw ng gutom, ay nagsimula ng marahas na labanan laban sa kanilang mapamahiing takot sa apoy. Ang aroma ay isang makapangyarihang pang-akit, humihila sa kanilang mga kaluluwa at pinapabagsak ang kanilang dating determinasyon na parang tuyong lupa. Nakatayo ang magkapatid doon, ninanamnam ang amoy ng sunog, masarap na isda, sabik na naghihintay ng sinyales para kumain. Alam nila na ang panonood sa kanila habang kumakain ay malamang na magdadala sa mga gutom na ipinatapon sa bingit ng pagkabaliw. At natagpuan nila itong nakakaaliw. Ngumiti si Leo sa mga naguguluhang mukha sa malayo at sinabi sa kanyang mga tauhan na kumain ng dahan-dahan, siguraduhing namnamin ang bawat kagat. Gusto niyang makita ng mga nanonood kung ano talaga ang buhay sa kanyang tribo. Isang lugar kung saan ang banal ay simpleng kasangkapan para sa mas mabuting buhay. Masarap, sigaw ng tatlong magkakapatid. Kumikinang ang kanilang mga mata habang pinagsasaluhan ng inihaw na isda. Ginugol nila ang buong umaga para sa sandaling ito. At habang natutunaw ang malasa nitong langis sa kanilang mga dila, inamnam nila ang bawat kagat ng may mabagal at sinadyang kasiyahan. Parang kapag natikman mo ang inihaw, imposible nang makaramdam ng kahit ano kundi purong kaligayahan. Kumagat si Leo at tumango sa pagsang-ayon. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga parasito o ang madilim na katotohanan ng pagkain ng hilaw, madulas na isda. Pinanood ng mga taga-Masid ang masayang ekspresyon ng tatlo at narinig ang masarap na pag-crunch ng sunog na balat. Puno ng tunog ng kumakalam na sikmura ang hangin. Isang desperadong pag-iisip ang umalingaw-ngaw sa karamihan. Gusto nila ang pagkaing iyon higit sa anumang bagay sa mundo. Naguguluhan sila. Ito ay isang bagay na sagrado na nilikha ng banal na apoy, ngunit ang amoy ay napakaakit na halos mabaliw sila. Ito ay isang pagbubunyag para sa kanila. Tila ang pagsuway sa mga Diyos ay nagresulta sa isang bagay na napakasarap. Oh, sayang naman, buntong hininga ni Silas na may kunwaring kalungkutan tumingin sa nagugutom na karamihan. Ipinaalala niya sa kanila na mabait na inanyayahan sila ni Leo na sumali sa tribo at makisalo sa piging, ngunit tinawag siyang baliw dahil sa kanyang kabutihang loob. Mga tribo ay pakiramdam na parang nagwawakas na ang kanilang mundo. Sinumpa nila ang kanilang sariling pag-aalinlangan at nagtanong kung bakit hindi sila naniwala kay Silas nang una siyang dumating na may dalang isda. Ngayon, sa harap mismo nila ang handaan, halos hindi na nila makayanan ang pagsisisi. Sa kaibuturan, napagtanto nila na kahit maging tagapaglingkod sa tribo ni Leo ay mas mabuti kaysa tratuhin na parang karaniwang hayop sa kanilang dating naayon. Habang natitira pa ang huling mga isda, nagpasya si Leo na oras na para bigyan sila ng huling pagpipilian. Hihingi ako ng huling pagkakataon, sabi ni Leo ng kalmado habang lumulunok ng isda at bumibigat ang tensyon sa paligid. Sino ang gustong sumali sa aming tribo? Naghintay siya. Alam na ang mga taong ito ang magiging pundasyon ng kanyang bagong sibilisasyon. Ang mga itinapon ay nahaharap sa desperadong panloob na laban. Sa kanilang lumang tribo, sila ay tinatrato na parang mga hayop, ngunit ang grupo ni Leo ay mukhang pagtitipon ng mga ganap na baliw. Bagaman, sa totoo lang, sila ay mga baliw na busog na busog. Biglang naputol ang tensyon ng ang karamihan ay iniwan ang kanilang pag-aalinlangan at sumugod ng nagkakagulo. Sumigaw sila kay Leo, natanggapin sila, humihingi ng tawad at idineklara siyang kanilang bagong pinuno na may lubos na pagkadesperado. Halos 10 tribo ang nagpatira pa sa paanan ni Leo. Ang kanilang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng pangunahing pangangailangan para sa kaligtasan. Sa kanyang isipan, narinig ni Leo ang pamilyar na tunog ng sistema na nagkukumpirma na lumalaki ang kanyang tribo at ang kanyang mga puntos ng kontribusyon ay nadaragdagan. Isa-isa, nagring ang mga notification habang ang bawat bagong miyembro ay sumali. Dinadala ang kanyang kabuuang puntos ng kontribusyon sa isang kagalang-galang na 135. Ito ay isang kasiyasyang tunog na nagmamarka ng tunay na simula ng kanyang pag-angat sa kapangyarihan. Pinuno, may natitira pa bang isda? Tanong ng isa sa mga bagong dating ng may pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Tumawa ng malakas si Leo sa tanawin at nagbigay senyas kay Silas at sa iba pa na ipamahagi ang natitirang huli sa kanilang mga bagong kapatid. Gusto niyang makita nila agad na tama ang kanilang desisyon. Tinitigan ng mga tribo ang inihaw na isda sa kanilang mga kamay. Itong banal na handog mula sa apoy na may halong pagkamangha at matinding gutom. Kinain nila hanggang sa natakpan ng mantika ang kanilang mga mukha, nakasandal sa isang estado ng dalisay at madulas na kasiyahan. Malapit doon, gayunpaman, isang nakatatanda na nagngangalang Jacob ang may hawak ng kanyang bahagi na may magulong ekspresyon na babahala sa halaga ng kanilang kaligtasan. Inamin ni Jacob na may pambihirang kakayahan si Leo pero nanatili siyang kumbinsido na baliw ang binata sa kawalang-galang sa mga Diyos. Kumain siya dahil kailangan sinasabi sa sarili na ang isang pagkain ay hindi makakaapekto sa kanyang paghatol o sa kanyang katapatan sa mga lumang pamamaraan. Pinangarap niya ang araw na ang kanyang sariling espiritual na pagunlad ay aabot sa susunod na antas na magpapahintulot sa kanya na pangunahan ang kanyang mga tao palayo sa tribong ito na lapastangan. Sa isang mabigat na buntong hininga, tinapos ni Jacob ang kanyang pagkain at pumuwesto sa isang meditasyon upang simulan ang kanyang pagsasanay. Sa sandaling iyon, muling nag-chime ang sistema. Inihayag na ang tribo ay umabot na sa 10 miyembro. Ang milestone na ito ay nagbukas ng tunay na sistema ng kultibasyon, isang landas na sa mundong ito ay napanatili lamang para sa mga kababaihan. Habang ang mga babae ay madaling makausad, ang mga lalaking sumubok sa mga pamamaraang ito ay madalas na humaharap sa sakuna, mula sa pagkabaliw hanggang sa ganap na pagbagsak ng katawan. Gayunpaman, ang mga sinaunang teknik ay agad na naitala sa isipan ni Leo, handa na niyang gamitin.
Napansin na ni Leo si Jacob ang nakatatanda na may pinakamataas na prestihiyo at likas na talento sa mga kalalakihan. Alam niya na sa mundong ito, ang mga lalaki ay limitado ng mga batas ng kultibasyon na nakasentro sa kababaihan. Pero si Leo, syempre, ay ang eksepsyon sa bawat patakaran. Si Jacob ay naghirap ng maraming taon. Ang kanyang pag-unlad ay natigil at ang kanyang buhay ay halos nawala sa ilang mga aksidente sa pag-cultivate. Siya ay buhay lamang dahil sa purong swerte. Ngunit ngayon, ang tunay na landas ng pag-cultivate ng mga lalaki ay nakaukit na sa isip ni Leo at alam niyang ang pagkamit ng katapatan ni Jacob ang susi sa pag-secure ng natitirang mga bagong tribo. Ayon sa sistema, mayroong 9 na antas ng kultibasyon. Bawat isa ay minarkahan ng malaking pagtaas sa pisikal na lakas, habang ang isang ordinaryong lalaki ay may karaniwang lakas. Ang isang unang antas na kultibador tulad ni Jacob ay maaaring doblehin ang kanyang kapangyarihan kahit na ang mga babae sa mundo ay madalas na mas malakas. Karamihan sa mga babae ay umaabot sa ikalawang antas, dinodoble muli ang kanilang lakas, habang ang isang tulad ni Luna ay nakamit na ang ika-4 na antas. Ang kapangyarihang ito ay umabot hanggang sa ika-9 na antas, lampas pa roon ay mga larangan na kahit ang malawak na kaalaman ng sistema ay hindi pa lubos na naipapakita sa mundo. Nakikita natin na ang talento ay natutukoy ng likas na sigla ng isang tao at nagulat si Leo nang malaman na ang kanya ay ang pinakamasagana sa lahat. Sumunod si Luna, pagkatapos ang iba pang mga babaeng may talento at sa huli sina Jacob at ang mga mas batang lalaki na may ipinapakitang potensyal. Sinimulan ni Leo ang kanyang unang pagtatangka sa orthodox na pamamaraan ng kultibasyon. Naramdaman ang pagdaloy ng kanyang dugo at ang pag-init ng kanyang katawan sa enerhiya. Sa loob lamang ng ilang sandali, naabot niya ang unang antas, isang ranggo na inabot ng higit sa 10 taon ng maling pagsasanay ni Jacob upang makamit. Nasa unang antas ka pa rin, hindi ba? Tanong ni Leo ng kalmado, lumalapit kay Jacob sa kanyang tahimik na sulok. Sinabi niya sa nakatatanda na alam niya ang lahat, ang mga nabigong pagtatangka, ang mga karanasang muntik ng ikamatay at ang katotohanang matagal nang nakatigil ang kanyang pagunlad. Tiningnan niya ang nakatatanda at diretsong sinabi na ang lahat ng ginagawa niya ay isang ganap na pag-aaksaya ng pagsisikap. Nabigla si Jacob. Karamihan sa mga lalaki sa tribo ay walang talento para sa cultivation at tanging ang mga katulad niya lamang ang kailanman. Tinuruan ng mga nakatatanda ang mga lumang pamamaraan. Hindi niya inasahan na makikita ni Leo ang kanyang tunay na kalagayan na may halong gulat at pagdududa kung paano nalaman ng binata na siya ay naipit. Pinalaan siya ni Leo na tumigil. Ipinaliwanag na ang mga teknik na ipinasa ng mga nakatatanda ng nayon ay talagang dinisenyo para sa mga kababaihan. Maliban kung balak niyang sumailalim sa radikal na pisikal na pagbabago, ang pagsasanay ng mga batas na nakatuon sa kababaihan ay hahantong lamang sa kabiguan o marahas na panloob na pagbagsak. May mas mabuti ka bang paraan? Tanong ni Jacob nang may pag-aalinlangan. Bagaman may halong duda pa rin ang kanyang boses. Inamin ni Jacob na kahit kahanga-hanga ang isda at ang apoy, pakiramdam niya ay palabas lang si Leo na humahabol sa isang imposibleng pangarap. Para sa kanya, ang ideya ng isang tribong pinamumunuan ng lalaki ay isang pantasya dahil ang mga babae ang namuno sa mundo ng tao mula pa bago siya ipinanganak. Tiningnan niya si Leo sa mata, nagtatanong kung paano maiisip ng isang kabataan na ang ilang mga trick ay maaaring baguhin ang natural na kaayusan ng mundo. Simple lang na sumagot si Leo na kung ipagpapatuloy ni Jacob ang kanyang kasalukuyang landas, ang kanyang katawan ay sa huli ay malulunod sa hirap tulad ng dahon na nawawala sa bagyo. Maupo ka at mag-practice, utos ni Leo, at ipapakita ko sa iyo kung ano ang kailangan mong gawin. Umupo siya nang nakatawid ang mga binte sa harap ni Jacob at sinimulan ipakita ang pamamaraan ng sistema na nag-iwan sa nakatatanda sa isang estado ng lubos na hindi paniniwala. Ang mukha ni Jacob ay nagbaluktot sa halo ng pagkabigla at panunuya dahil hindi pa niya nakitang mag-practice si Leo bago ang araw na ito. Siya ay tumawa, tinawag si Leo na isang hangal na bata at tinakala na ang bata ay basta na lang nakakuha ng ilang mapanganib, hindi karaniwang kalokohan mula sa hindi kilalang pinagmulan. Para kay Jacob, mas malamang na si Leo ay nagbabanggit ng kakaibang ipinagbabawal na teorya kaysa sa tunay na karunungan. The cheering dare ni Shrunk Tinadire na gumagabay sa kanyang paglinang bilang isang biro. Umiling si Jacob at pumikit. Sinimulan ang kanyang mga ehersisyo sa paghinga upang paikotin ang kanyang enerhiya, isang proseso na karaniwang nangangailangan ng ganap na katahimikan. Sa kanilang kultura, ang pag-abala sa isang tao habang naglilinang ay isang mabigat na kasalanan, madalas na tinutugunan ng nakamamatay na tugon. Napabundong hininga si Leo sa katigasan ng ulo na nakatatanda. Naawas sa lalaki dahil sa pag-aaksaya ng kanyang buhay sa mga teknik na literal na pumapatay sa kanya. Pinaliwala siya ni Jacob, lumubog sa malalim na meditasyon, ngunit nanatiling matalas ang kanyang pandama upang maramdaman ng mundo sa paligid niya. Walang ibang sinabi, inabot ni Leo at pinindot ang isang tiyak na pressure point sa katawan ni Jacob, eksaktong ayon sa itinuro ng sistema. Agad na nabarahan ang daloy ng enerhiya at ang balat ni Jacob ay naging maliwanag at galit na pula habang ang kanyang panloob na balanse ay nasira. Galit na galit ang nakatatanda. Ang pakikialam sa panahon ng paglinang ay lubhang mapanganib at mahigpit na ipinagbabawal ng batas ng tribo. Ang kanyang mga kamao ay bumuluktot habang siya ay nakikipaglaban sa kanyang rumaragasang dugo na ang tanging nais ay pabagsakin si Leo para sa ganoong walang ingat na pag-uudyo. Jacob, sasabihin ko ulit, mali ang pamamaraan mo, matatag na sinabi ni Leo. Hindi pinapansin ang galit ng nakatatanda. Ipinaliwanag niya na tumutulong lang siya dahil ginagalang ng ibang mga tribo si Jacob at nilinaw niya na ito ang magiging nag-iisang leksyon niya. Pinalaan siya ni Leo na ito ay isang beses na alok lamang. Kung hindi niya ito ma-memorize ngayon, walang halaga ng pagmamakaawa ang makakakuha ng pangalawang aral. Hindi pinapansin ang panloob na pagkataranta ni Jacob. Sinimulan ni Leo na pilit na baguhin ang daloy ng enerhiya ng nakatatanda. Inilipat ito mula sa landas na nakasentro sa babae patungo sa tunay na pamamaraang panlalaki.
Habang nagbago ang enerhiya, ang unang galit ni Jacob ay natunaw sa isang malalim na pagkamangha sa kakaibang ritmikong daloy sa loob niya. Pakiramdam niya ay parang hindi na kanya ang kanyang katawan, hindi na sumusunod sa kanyang kagustuhan, kundi sumusunod sa eksaktong utos ng mga gabay na daliri ni Leo. Ang enerhiya ay bumilis ng bumilis at pagaman nagulat si Jacob, natagpuan niyang hindi niya kayang labanan ang layunin ni Leo. Nakatuon lamang siya sa pagpapanatiling matatag ang kanyang mga vital. Patuloy na tinamaan ni Leo ang mga tiyak na pressure point ng may sanay na kadalian. Napansin na kahit na ang talento ni Jacob ang pinakamahusay sa mga lalaki, ito ay nahuhuli pa rin kumpara sa mga babae. Kahit na may tamang pamamaraan, tinatayang ni Leo na ang nakatatanda ay maaaring umabot lamang sa ikalawang antas ng cultivation. Habang pinindot niya ang huling acop point, sa wakas ay nalock ang enerhiya ni Jacob sa tamang maskulinong circuit. Isang landas na, kung maaalala, ay magtatapos sa kanyang mga taon ng pakikibaka sa bingit ng kamatayan. Kung talagang maaalala ng nakatatanda ang kaalamang ito ay nakasalalay na sa kanya. Huminga ng malalim si Leo at iminulat ang kanyang mga mata at nakita si Jacob na nakatitig sa kanya na may ganap na nagbagong ekspresyon. Nanginginig habang tinatanong kung bakit hindi na sumusunod ang kanyang sariling dugo sa kanyang utos. Naramdaman ni Jacob ang nananatiling takot nang maunawaan niyang kung naputol ang daloy ng enerhiya na iyon, patay na siya. Sa madaling salita, hawak ni Leo ang kanyang buhay sa kanyang mga kamay. Simpleng ipinaliwanag ni Leo na dahil sira na ang lumang pamamaraan, ginamit niya ang kanyang tekniko pang ayusin ito, tinanong kung naramdaman ng nakatatanda ang pagkakaiba. Nagsalita si Leo nang may kalmadong kawalang interes na lalo pang nagpalalim sa pagkagulat ni Jacob. Hindi ba kapaniwala yung nakatatanda na yung isang simpleng paghawak ay maaaring lubos na baguhin ang panloob na kultibasyon ng isang tao. Sinimulan niyang magpumilit na siya sa atin ang kanyang sariling enerhiya, nararamdaman ang mga natitirang bahagi ng halamang gabot na isda na umiikot pa rin sa kanyang sistema. Sa isang iglap, nagulat siya nang matuklasang gumagalaw ang kanyang enerhiya ng ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Napagtanto ang pagkakataon, desperado niyang sinubukang tandaan ang bagong daloy ng enerhiya, ngunit nagsimulang mawala ang pakiramdam habang tuluyang nasipsip ang enerhiya ng gamot. Talagang gumana ito. Ang bilis ng kanyang paglinang ay tumaas ng labis, isang bagay na dati niyang inakalang imposible. Napagtanto ni Jacob na nakita ng binatang ito ang buong panloob na estruktura niya sa isang sulyap at naitama ang isang dekada ng mga pagkakamali sa isang iglap. Ang pagkaunawa ay nag-iwan kay Jacob sa isang estado ng dalisay, walang halong pagkabigla na sinundan agad ng isang alon ng malamig na takot. Tumingala siya kay Leo, nanginginig ang kanyang mga mata at tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, biglang napagtanto na ang kanyang mga taon ng seniority sa mga kalala.